pag-uusapan natin ng isang grabe, lihim na misyon. Pero ang gabay dito, hindi mapa, kundi isang misteryosong bituin sa langit. Tara, samahan niyo ako sa paglalakbay na to. O aminin mo, 'di ba? Gumagamit ka ng mapa. Lahat naman tayo, 'di ba? Mapa Waze man 'yan sa phone o baka naabutan mo pa yung mga luma, yung mga papel na mapa. Familiar, 'di ba? Pero, heto ang tanong. Paano kung yung susundan mo, hindi app, hindi papel, kundi isang bituin? Isang nagniningning na bituin sa langit. Diyan iikot ng buong kwento natin ngayon. Okay, so paano nga simula ang lahat ng ito? Simulan natin sa mga bida ng kwento at kung paano sila tinawag sa napakahalagang misyon na ito. Okay, so sino ba itong mga Magi? Unang-una, hindi sila basta-basta ha. Isipin nyo, sila yung parang mga walking encyclopedias ng panahon nila, mga Alistair, kumbaga. Sila yung pinakamatatalino, mayayaman at may impluensya sa silangan. Mga pilosopo, mga scholar. At ang trabaho nila? Well, pag-aralan ng mga bituin, ang kalangitan, para sa mga mensahe, mga tanda mula sa Diyos. At heto yung malupit na clue. Matagal na silang may alam tungkol sa isang sinaunang propesya. Ito yun ito yung sinasabi na may lalabas na bituin mula sa Jacob. So para sa kanila, hindi ito biglaan. Matagal na nilang hinihintay ito, isang espesyal na bituin na magsasabi sa kanila, hey, pinanganak na ang bagong hari. Tapos, isang gabi, boom, nangyari na nga. May lumitaw na isang kakaibang liwanag sa langit. Sabi nga sa mga salaysay, hindi raw ito ordinaryong bituin o planeta Sinasabing posibleng isang kumpol ng mga nagniningning na anghel. So, para sa mga magi, ito na yun. Walang duda, ito na ang sign. So ngayon na nakita na nila yung tanda, anong susunod? Siyempre, hindi pwedeng upo-upo lang. Dito na nagsimula ang kanilang mahaba at talagang punong-puno ng pag-asang paglalakbay. Okay, so subukan nating imagine yung journey nila, ha? Galing sa silangan, nag-impake sila. Dala-dala nila yung mga pinakamahalagang regalo, ginto, kamangyan, mira, regalo para sa isang hari. At ang kanilang ways? Yung bituin. Kaya natural, kadalasan, sa gabi sila naglalakbay para masundan ito. Sigurado hindi naging madali yung biyahe pero isipin mo na lang yung excitement, yung pag-asa sa puso nila. Kasi alam na alam nila may divine guidance sila patungo sa kanilang destinasyon. So ayun, pagdating nila sa Jerusalem sa kabisera, may nangyaring di inaasahan. Puff, biglang nawala yung bituin sa ibabaw mismo ng templo. Siyempre ang nasa isip nila, sigurado buong syudad nagdiriwang na, piyesta para sa bagong hari. Kaya imaginein mo, buong kumpiyansa silang nagtanong, Oy, nasaan na yung bagong silang na hari ng mga Hudyo? Pero yung reaksyon ng mga tao, hindi tuwa, hindi pagdiriwang, ang sumalubong sa kanila, pagtataka, takot at parabang, anong pinagsasabi ng mga to? Walang kaalam-alam ang mga taga-Jerusalem. At syempre, yung tanong na yon gumawa ng ingay, malaking ingay, na napakabilis na nakarating sa palasyo sa pandinig ng kasalukuyang hari, si Haring Herodes. Okay, let's talk about the villain of our story. Sino ba itong si Haring Herodes? Unang-una, hindi siya legit. Ibig sabihin, hindi siya tunay na Hudyo. Tapos, kinamumuhian ta siya ng mga nasasakupan niya. Basically, yung kapangyarihan niya nakadepende lang sa Roma. So isipin mo na lang yung paranoia niya, yung takot niya noong may bumulong sa kanya ng balita tungkol sa isang bagong hari. Isang hari na may mas tunay na karapatan sa trono kesa sa kanya. Yikes! At dito na lumabas yung pagiging tuso ni Herodes. Yung diskarte niya, classic manipulative. Sabi niya sa mga magi, hanapin niyo yung bata para ako rin makapunta at makasamba sa kanya. Ang galing, di ba? Pero ang totoo, ang nasa isip niya talaga, hanapin niyo yung bata para mapatay ko agad yung karibal na yan. So ayun na nga, umalis yung mga Magi sa palasyo. Wala silang kaide-idea sa masamang balak ni Herodes. At habang lumulubog yung araw, habang dumidilim, may isang napakagandang nangyari. Sa kanilang sobrang kagalakan, nagpakita ulit yung bituin. Grabe yung relief nila for sure. Nagbalik yung gabay nila para ituro na yung pinaka-last part ng kanilang misyon. Pero heto yung plot twist. Akala mo, palasyo, di ba? Hindi. Hindi huminto yung bituin sa isang malaking palasyo. Huminto ito
sa isang napakasimpleng bahay. Walang mga royal guards, walang karangyaan. Ang nakita lang nila, isang sanggol kasama yung mga simpleng magulang niya. Kahit kano kasimple yung lugar, walang duda sa isip at puso ng mga magi. Alam nila, nasa harapan sila ng isang bagay na banal, ng kabanalan mismo. Kaya anong ginawa nila? Yumuko sila, sumamba at binigay yung mga regalo nila. Ginto, bilang simbolo ng pagiging hari. Kamangyan, para sa kanyang pagkadyos. At mira, mga handog na para lang talaga sa isang tunay na hari. Akala nyo tapos na? Hindi pa. Tandaan, may panganib pa rin na dala ni Herodes. Kaya naman, isang divine protection plan ika nga ang kailangang mangyari. So paano sila nailigtas? Sa pamamagitan ng mga panaginip. Astig no? Step 1. Yung mga magi, binigyan ng babala sa panaginip na huwag na kayong babalik kay Herodes. Ibang daan kayo umuwi. Step 2. Si Jose naman, binigyan din ng mensahe ng anghel sa panaginip. Kunin mo ang bata at ang kanyang ina at tumakas kayo papuntang Ehipto, ngayon na. At si Herodes, nung nalaman niyang naisahan siya na hindi na bumalik yung mga magi, grabe, sumabog siya sa galit. Dahil palpak yung plano niya, naglabas siya ng isang napakabrutal, napakakarumal-rumal na utos. Patayin ng lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa mga paligid nito, mula 2 taong gulang pababa. Isang napakalagim na pangyayari. Pero heto yung pinakaimportante. Sa kabila ng lahat na yon, yung plano ng Diyos para sa proteksyon nagtagumpay. Ligtas si Jesus. Ligtas sila sa Ehipto, sa ibang bansa, malayo sa kamay ni Herodes hanggang sa matapos ang kanyang paghahari. Kaya sa uli, naiiwan tayo sa isang tanong na para sa ating lahat. Ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng pagiging royal o maharlika? Yung kapangyarihan ba na tulad ng kay Herodes na nakukuha sa takot at dahas? O yung paghahari na nagsimula sa isang napakasimpleng tahanan na kinilala hindi ng mga sundalo kundi ng mga pantas na tao na sumunod lang sa liwanag ng isang bituin? Pag-isipan natin yan.